Welcome to Sex! Shift ends! Chika hand started! Hi! Oy, welcome to Oy. our second Zoom experience. Sabi mo, di ba? Yes, and I'm back! Uy, oo nga. Welcome back. Hindi ka na duty ngayon, tsaka hindi ka natulog. Oo. Ang mga opinyon at kwento sa podcast na ito ay mula sa amin, mga pagod pero chika ready na host at guest. Hindi to galing sa ospital, sa HR o sa kung sinong consultant. Walang medical advice dito, bes. Puro tawa, hugot at konting realizations lang. Buhay na ako. Nakapag-ano na siya. Hindi Ang na siya lakas busy. ng ulan ngayon. Kamusta dyan sa Batangas City? Maulan din. Makulimlim, pero hindi siya ganun, parang ambon-ambon lang. Usually Mas hapon malakas Alam mo talaga naman malakas nasa- ang Mas malakas sa ulan. lipa. Akala mo naman nasa Abu Dhabi ako kung makapagtanong ako kumusta dito sa Batangas City. Kalapit bayan Oy. lang naman. Sa mga bago dito, i-welcome nyo naman sila. Saan ba nila tayo mapapanood? Guys, you can check out our past episodes at our Facebook account, Shift Ends, Chikahan Started. And at the same time, sa aming Spotify, Shift Ends, Chikahan Started. Uy, wala ba Sa tayo na miss YouTube at Batsi? saka sa Facebook. Ay, tsaka sa YouTube and pala. Facebook. Sa YouTube pala. Oo. So, Spotify Ayun, na sa lang. mga bago dito, kung ang napanood nyo ay yung previous episode na Zoom at bago kayo dito, my name is Doc Pao. I'm Noxes. Doc Joy. Or yung Doc Joy. Oh, at syempre, kung bago ka dito, di ka-sex ka na namin. So, welcome. So, for this afternoon, we're welcome to our episode 12. Oh, kalangin mo na. Episode 12 Sa'yo na na tayo. tayo. Alampas na tayo ng 10. Taas na talaga ng sumasakses na. Anong pag-uusapan natin ngayong gabing ito? Ano? May mga friends ba kayo outside medicine? Kayo? Outside Kayo? medicine? Outside nga. Outside. Oo naman, syempre naman. So, anong specific na tanong ba natin ngayong araw na? Ano naman? Paano parang nag-wonder, ewan ko ba, sino ba nag-pitch nitong topic na to? Pero hindi. Ako, actually, ako. Oo. Paano ba may make friends ang mga doctors? Yan. Yan. Oh, kasi ano bang tawag dito? Kasi recently, kung nabalitaan nyo, so parang may artista na slash influencer na parang nag-correct nung friend niya. Na parang lumabas sila, tapos parang ikinontent niya na hindi ako nag-schedule ng maski ano ngayong araw na to para makasama kayo. Tapos late ka lumabas ng cottage. I'm sure, di ba? I'm sure kilala nyo naman, napakasikat na unkabogable star yun. Imposibleng hindi nyo naman Parang Ano? napadaan na So, sa akin yun. Yung... Oh, di ba? Okay. So, it tickled a little idea na paano ba how about us doctors? Paano ba tayo makipagkaibigan outside or inside the practice of medicine? Ikaw ba, Chi? Oo. Or Ako kasi yung mga friends ko, yung mga lagi ko lang ding nakakasama, so kagaya kayo, ganon, or yun lang mga lagi kong nakakausap. Kasi may mga non-med friends ako, mga before pa nung college at high school ako, hanggang ngayon, friends ko pa rin sila. Due to, lagi kami nag-uusap, yung kahit noong hindi pa uso yung mga Facebook, lagi kaming magka-chat, lagi kaming yung mga text or calls, yon. Tapos nagkikita-kita. Parang nag-develop na lang na yung friendship na ganun, na pinagtibay na talaga ng panahon. Pero kung pipili talaga ng friends, di syempre kung sino yung makaka-jive mo, kung sino yung same ng personality mo, yung kung sino yung ano bang tawag doon, yung kaya kang sabayan, yung parang ganun. Yung okay kayo, ganun. Kasi parang, kung awkward ka naman, parang, ang hirap naman sigurong pekein na okay kayong magkasama, Oo di ba? nga. Kung awkward kayo, di ba? pero may Yun, checklist ikaw, kayo Joy. dyan. Anong checklist?
Kumbaga parang halimbawa may ay, standards ba kayo dyan na sinusunod na o kailangan ito yung set of friends ko because I'm a doctor or may ganun ba kayo dyan? ako sa akin wala. Wala naman ako. Halimbawa, ang Ikaw. paborito niyang pagkain ay hindi mo paborito. Okay lang sa'yo yung mga ganun. Ang babaw naman. Ang babaw naman nun. Ang babaw naman nun. Ay, hindi mo paborito adobo, ayoko sa'yo. Ganun. Ikaw, Joy, anong Hindi kita stand mo dyan? pwedeng friend. Ako, actually, di ba nung sinanta ni Doc Pao sa Messenger, naka-voice message siya. Tapos, narinig nung kapatid ko. Sabi niya sa akin, unahan mo na, sabihin mo, pasensya na kayo, wala po akong maiaambag dyan. Ay, bakit? Bakit? Ano ang ibig niya sabihin? Hindi nga kasi ako ma-PR na tao. So, hindi ako Friendship, oo. palaging on the go na makipag-friend. Bawa, may bagong setup, bagong environment. Hindi ako yung actively nakikipag-usap. Parang sa akin, sa sarili ko lang. Tapos, tsaka lang ako parang nakikipag-usap pag yung unti-unti. Hindi siya yung, si Doc Pao kasi, sobrang extrovert niyan. So, halimbawa, sa isang clinic, bago siya doon, chichikahin niya agad yung mga nurse, ganyan. Ganon siya. Oo, Ako totoo. hindi. Doon sa clinic natin, nung bago ako doon, nandun ako sa loob nung cubicle, tapos sa sarili ko lang, nanood ako ng hindi ako nakikipaghalubilo until parang siguro mga 4 weeks, 2 weeks in, ganon. Ganon pa lang. Kaya yung kapatid ko sabi niya, unahan mo na, sabi mo wala kang ambag. Pero how do you, yun, kasi maganda yan. Kasi if extrovert ka, kumbaga parang force of habit, force of yourself talaga to get along with people. Pero paano ang isang doctor/introvert, how do you make friends? Ano naman kasi, parang kapag ka nasa work ka naman, hindi mo naman, parang wala kang choice kasi mga katrabaho mo yun mga nurse, staff, kasi kayo yung magtutulungan sa duty. Pero hindi rin naman kasi ako yung mukha, tas marami kasi nagsasabi na nakaka-intimidate daw kasi yung mukha ko. Pag daw hindi ako ngumingiti. Tapos pag nakamas lang, mata lang yung kita, akala daw nila, masungit ako. Kaya parang yung ibang tao, ayaw pa nila agad makipag-usap sa akin. Pero yung kapag naman, nakikisama naman, parang as you go along, nag-okay naman. Hindi naman ako masungit na tao. Hindi naman ako nangangain ng kapwa-tao. Yan. Usually, ganun nga talaga. Bilang introverts nga kami ni Joy, kailangan talaga ng warming up stage. Alam mo ba, Chi, di ba tanda mo? Hindi. Tanda mo nun. Kasi nung una akong in-interview, bago pumasok sa residency, si Chi yung nandun sa office noon. So, after nung interview sa akin, nakaupo lang ako dun, tapos tahimik lang ako. Tapos, syempre, iniintay ko kung anong sasabihin sa akin ng chairman, at saka kung may kailangan pa ba ako, ganyan-ganyan. Tapos siya talaga yung nag-approach sa akin na, uy, nag-apply ka? Sabi gano'n, parang ganyan. Tapos sabi ko, oo. Tapos tinanong niya na ako ng name ko. Tapos sabi ko, ay, ikaw, ganyan. Tapos parang, percent ka din, ganyan-ganyan. Tapos parang yun, parang from doon na nag-bloom yung friendship namin ni Badshi. Parang, tapos yun, pagka yun nga, yung parang yung proximity, yung everyday magkakasama, tapos tuwing may lecture, kami na yung magkakatabi. Kasi nga, since kami yung magkakabatch, tapos pagka yung mga magla-lunch, tapos parang, over time, nag-warm up na ako sa kanya na parang, ayun na, nag-start na dun. Tapos, kasama din yung mga iba na, yung mga friends niya, naging friends ko na din. Parang dahil nga yun, sa parang proximity, yung laging magkakasama, laging magkakausap, kakagano na. Oo, tsaka ako, maliit lang diba? Yung circle of friends ko. Oo. Yung bata ako, simula high school, college, nung elementary kasi hindi ko na nakakasama yung mga elementary friends ko Yung high school, yun at yun pa din. Tapos ay college, ganun din. Tapos yung circle of friends ko, yun yung tatawag na low maintenance. Yung hindi siya kailangan araw-araw kami nag-update. Hindi kailangan buwan-buwan, araw-araw nakikita. Yung best friend ko nung high school, para mag-go 1 year na simula nung huli kami magkita. Yung best friends ko nung college, yung isa nasa ibang bansa na. Yung isa, di ko pa ulit nakikita, parang mag-go 1 year na. Si Ninya, hindi ko pa rin nakikita. Tapos, yung isa, parang nung kinasal pa siya, huli ko siyang nakita. Ganun. Tapos, si Clay, ganyan. Hindi rin naman kami araw-araw. Pero, yung
pag nakita-kita kami, kahit sino dun sa group of friends na yun, parang hindi kami nagkahiwalay na matagal. Parang kahapon magkasama lang kami. So parang hindi nawala yung connection. Ganun. Tapos consistent lang yun. Na ganun. Oo. Kasi Ikaw, Bachi? yung sinasabi kasi ni Yung yung sinasabi kasi ni Bachi is that something tangible din. You hear, you touch, you get along. Pero kasi once you consider a person that is a friend, no, yun doon naman pumapasok yung kay Joy na even though hindi mo na siya makita, marinig, makasama, as long as you are treating that person as a friend, hindi mapuputol yon. Kasi let's be honest, hindi naman lahat ng nakakasama natin ay kaibigan natin. Di ba? Parang we can choose na to just professionally talk to you. Hi, hello, let's... Be civil, ganon. Civil relationship lang na okay, once done na yung trabaho, tapos na din. Wala na tayong, you don't need to know my personal life and I don't need to share to you yung personal life ko din, no? And contrary dun sa, kasi you are talking both topic na hindi si Doc Pao, ano yan eh, madaling makibagay sa mga tao. Pero ano kasi, contrary to that, magaling lang siguro akong makipag-usap. Pero not all people I will consider my friend. Ngayon din, kung magiging totoo tayo, I have a little circle of friends. At para kasi sa akin, hindi mo naman kailangan din talaga ng madami. At this point, you don't need a lot of friends. You just need friends that will help you grow and mature. How about kayo? Do you cut friends or do you cut people? Oo. Kahit na, for example, kahit na you started as you termed yourself as friends. Bawa, super close friends before. Oo. Before. Kung, halimbawa, super close kayo before talaga, tapos may time na may nangyari, ganyan, tapos parang ang nangyari kasi parang different opinions, different goals, parang magiging ano siya eh, hindi na kayo magtutugma. So, ang mangyayari is parang masisira lang talaga kayo. Kumbaga parang yun na yung end of, hindi naman end of friendship, siguro maglalay low, and then eventually, mag-fade siya. Parang ako, siyang natural course of nature na nagfa-fall out yung friends. Pag hindi na kayo mo sila. aligned, pag hindi na kayo aligned, or, syempre, halimbawa, may mga nagawa talaga na hindi mo kayang, tayo sigurong patawarin, pero hindi mo kayang kalimutan. May mga ganon eh, na friendship, di ba? Na, kaya, parang syempre, mas okay na lang na i-cut off mo na lang, parang cut your losses nga, di ba? Para hindi na siya, kumbaga parang, if i-keep mo pa yung friendship na yon dahil lang hihinayang ka na, sobrang tagal ng pinagsamahan nyo, parang eventually, parang mabubulok ka na rin. Parang ganon eh, di ba? Yung pagka may nasamang bulok, di ba, sa mga prutas, ganyan-ganyan. Di ba? So, parang eventually, mamamatay din yung friendship na yon or yung kung ano mang relationship na yon if ipipilit mo pa rin na dahil lang nang hinayang ka. Di ba? Pag toxic. Kasi ano bang tawag dito? Yung kasabihan na let's agree to disagree. We may have different opinions on different matters, pero if for example halimbawa tayong tatlo, may mga bagay na hindi tayo napapagkasunduan, pero tinatrato nga natin na kaibigan ng isa't isa, so parang sinishake off lang natin yan na parang we may disagree on things, but that's okay because we are friends, no? Pero once you cross the line, once you cross the boundary na yun nga sabi ni Bachi, pwede naman patawarin, pero I won't give you another bullet for another chance to shoot me. Pero not to the extent na, hindi na kita kakausapin at all. Parang civil lang siguro. Civil. Kung dati, we started as civil and then, sige,
naging close friends tayo, and then you cross the line, you cross the boundaries, we go back again on being civil. And yung option and opportunity na maibalik ulit siya doon sa intimate quote-unquote friendship, medyo mahirap na talagang itawid yun talaga. Pero ako kasi, naniniwala ako, I've also heard this on another podcast, and agree ako dito na a friendship must have an equal platform. Hindi pwedeng hindi ako masusunod dito. That's not friendship. Hierarchy pa din yan. So parang, for example, nagkakausap-usap tayo, we are having coffee, and nagbabanding-banding tayo. Pwede nyo akong lokohin na kalbo. Pwede nyo akong i-banter na pwede nyo akong lokohin. Kasi nga magkakaibigan tayo. Gets nyo ba ako? Oo. No? Pero kung halimbawa kasi we're having a bonding moment, tapos you are careful on what you're going to say, I think that's not friendship. Kasi parang hindi ka comfortable to say whatever you want to say doon sa circle nyo. Diba? Parang guarded ka pa rin. So parang hindi ka nagiging true sa sarili mo. Which is, yung ng pinaka-friendship is yung parang magiging okay ka. Kung kahit ano ka, tanggap ka nila. That's the meaning of friendship, diba? Yun. At saka isa pa, pag nagtatawanan tayo, I mean, when you laugh yung tawa talaga, ay isa yun sa parang pinakabasihan ko din na magkakaibigan tayo. Pag lumuluha tayo katatawa, yung halakhak mo, dinig ko, yung hilik mo sa tawa mo, yung ganon, naririnig ko, and you are letting that out, I mean, that's friendship. Pero kung wala pa tayong moment na talagang nagtawanan tayo ng sagad, na lumuhod tayo, lumuha tayo, parang hindi pa rin mako-consider as friendship. Yung parang still, it's a civic, relationship pa din. Oo, siguro parang acquaintance, ganyan. Oo, yan. Yung pagka-conscious ka pa sa mga ikikilos mo, kasi hindi mo alam kung ma-offend ba to, or okay lang bang joke ko to. Ganon. Diba? Pero pag halimbawa, do you have friends outside? Yung tipong maiko-consider now that we have established already the meaning of friendship para sa atin, at na-establish natin na eto yung magkakaibigan na mga manggagamot. How about outside medicine? Meron kayong mga kaibigan? Meron naman. Meron akong friend na engineer. Yan, mga engineer, tapos yung iba architect, ganyan. Meron naman outside. Ikaw ba, Chi? Same ako, meron din. Usually yun yung mga matatagal ko ng friends. Usually kasi dati nauso yung mga chatmate. Di ba, yung text, yung parang group text, ganyan. So parang from doon, yung sa group na yon, may mga grupo ako within that na parang sila na talaga yung lagi kong nakakausap. So parang siguro dahil nag-grow na kami, yun na yun parang lahat ng stages ng buhay ko, lahat ng stages ng buhay nila na witness ko. So parang yun na yun, pinagtibay na talaga ng panahon na ganun. So yun, understand, naiintindihan naman nila na yung lifestyle ko as a doctor. Tas kung hindi man sila doctor, at least yun nga, nakakausap ko sila, and then parang helpful din kasi siya, kasi syempre yung perspective nila sa life, sa mga experiences, syempre different sa mga perspective, perception ko or perspective ko, since iba kami ng path na nadaanan. So may mga opinions ako na dahil doctor ako, ito yung opinion ko doon. Pero sila, iba yun. So, parang learning experience din yun na parang, ano ba tawag doon? Yung symbiotic. Symbiotic po ito. Ano tawag doon? Masaya ko na gano'n. Yung biology. Di ba pag symbiotic, you give and you take something. Parang you benefit from each other. Na yung, symbiotic diba? nga. So, yun. Parang ganun. Kasi nagla-learn sila sa akin, nagla-learn ako sa kanila. So, ayun. Through experiences.
Pero ano yun, may mga, tingin-tingin nyo, having friends outside medicine, may mga ano yan, may mga pros and cons din. Meron. Madami. Madami yun. For you, Joy, ano yung mga pros and cons? Ang pros nun, since iba-iba kami ng field, pag mayroon akong hindi alam sa field, bawat mga regarding engineering, tapos yung mga papaayos ko dito, yung mga hindi ko alam, mga kung ano-ano, tatanong ko sa kanila na, paano ba to? O kaya, parang, kapatid ko na lang. Yung kapatid ko kasi, tinuturing ko yan na, sa best friends ko, yung kapatid ko. Oh, dapat. Parang, when it comes to money, accountancy kasi to. So, siya yung tinatanong ko na dapat ba ito, ano ba yung ipapasa ko sa BIR, ano ba yung, para hindi ako habulin, para hindi tayo makulong, ganon. So, pag hindi ko alam, sa kanya ko tinatanong. Tapos yung friends ko na mas may alam sa ganitong field, doon ko sila tinatanong. At the same time, pag sila naman, may kailangan like health related, mag-message sila sa akin na, uy, busy ka ba? Kasi may tatanong ako sa'yo. Yun yung maganda naman sa kanila. Hindi naman sila yung magsasabi lang ng, uy, busy ka ba? Tapos ... Hindi ganon. Sila. Oo. Parang manghula ka pa. Parang fill in the blanks na naman. Parang, sila naman, parang, uy, busy ka ba? May gusto kasi akong i-consult sa'yo. Okay lang kung magre-reply ka later kung may ginagawa. Parang mga ganon. So, yun naman, in-entertain ko naman kasi wala naman akong friend na demanding sa time ko na na parang, lalo na pag mga personal consult na naintindihan naman nilang busy. Yun. Tapos sila din yung kapag kakita ko merong mga maling practices, like halimbawa gusto nila magpa-ER tapos hindi naman for ER yung consult nila. Sinasabihan ko sila na, alam mo friend, mas maganda dito ka magpa-consult kasi ER hindi yan, although okay lang, may doctor naman sa ER, hindi siya parang kumbaga as consult, yung mas magandang consult na kapag specialist yung nakakita sa'yo, parang wag mong sanayan na palagi kang sa ganito magko-consult. Mga ganong bagay na minsan yung iba magtatanong, inuubo ako, may plema, kailangan ko na ba mag-antibiotics? Ikaw, no, hindi lahat ng may antibiotic. It's case to case. Parang case to case basis sila. And natutuwa naman ako kasi yung mga tinuturoan ko na friends ko, sila din yung nagpapasa ng knowledge na nakukuha nila sa akin. Tapos at the same time, pagka merong nagtatanong sa akin, tapos regarding sa field nila, pagka natanong ko na, tapos alam ko, tapos sabihin ko din, tapos i-recommend ko din. Mga ganon. Parang nagbabalikan lang kayo ng, hindi naman siya parang required, pero ang nangyayari is umiikot na lang din basta na alam mong sino i-refer mo sa ganito kasi ayun, parang give and take nga, parang ganun. Parang symbiotic relationship pa din. So kung ano yung parang kulang sa'yo, knowledge-wise, etc., or skills-wise, they fill in the gap. And at the same time, when it comes to medical-related problems, you are there to help them and guide them and teach them kasi tinuturuan mo eh. So yun yung, how about the consequences of that? Siguro sa time pa din kasi parang hindi naman kasi maiiwasan, like sabi ko nga sa previous na mga podcast, kapag tinawag ka ng trabaho ng duty mo, wala kang magagawa kundi pumasok ka. Yun na yun, nasanay ka na doon. Meron lang talagang times na minsan hindi na naiintindihan ng friends natin kasi parang nakailang invite na sila, ilang event na yung lumipas, hindi ka nakakapunta kasi lagi kang naka-duty, lagi kang may clinic, hindi mo pwedeng iwan. So parang yun yung isa sa cons na nakikita ko kasi malimit ang nare-receive ko. Kailan ka na naman papakita, ganyan. Although minsan, pa-joke, pero alam mo, minsan may laman eh. Minsan may laman eh, na parang, like ka na lang busy, may trabaho ka naman, yun. Minsan dinadaan nila sa, kaya hindi nagkakajowa kasi puro katrabaho, ganyan. So, yan. Yun yung mga ganong moment na, sorry. Kasi parang sasabihin nila, bawa kasal, once in a lifetime event ng friend natin, bakit hindi ka makakapunta? Sorry kasi, tawag ng trabaho, hindi ko naman pwedeng unahin yung sarili ko, di ba? Sorry talaga. So, alam mo yun, parang yun yung nakaka-guilty na, yun, kaya doon sa mga gustong mag-med, pag-isipan yung mabuti. Kasi, isa to sa sobrang dinidemand. Si QG. Si QG na rin. Si QG. Oo. Parang yun yung isa sa talagang dinedemand kapag ka non-medical yung mga tao sa buhay natin. Oo. Yun yung, although pinipilit naman nilang intindihin, meron lang talaga sigurong times na
siguro napupuno din sila, bakit hindi tayo agad makapag-schedule ng lakad, ganun. Yun. Sa'yo, Bachi, anong tingin mong pros and cons of having friends outside? Or baliktad, what are the pros and cons sa mga kaibigan mo sa labas? Oo, na may kaibigan kagaya natin. Ganun. From their perspective. Oo. Okay. Kung halimbawa yung mga friends ko na hindi med, usually, ayun nga, madaling kasing magtanong. Kumbaga kung halimbawa meron silang consultations, na halimbawa nagpa-check up sila and then merong hindi masyadong nila naintindihan. Kasi usually nahihiyayan sila magtanong dun sa mga doctors lalo kung halimbawang first time nilang na-meet yung doctor na yan, first time nilang nagpa-check up doon. So, hindi sila nagtatanong. Minsan nga, pinapagalito ko sila, hindi, magtanong kayo sa doctor kasi binayaran nyo sila dyan para magpa-check up kayo. Lahat ng gusto nyo itanong nyo na dyan kasi yan na yung doctor nyo. So, pagka may mga gano'n na halimbawa, na-miss nila or halimbawa na-explain pero hindi nila masyadong naintindihan, so, sa akin sila magtatanong na paano ba to? Anong kailangan ba talaga tong paggawa? Anong mangyayari pag hindi ko pinagawa? Anong mangyayari pag hindi ko to ininom? Pag hindi ko to sinunod? Anong gagawin? Ganyan-ganyan. May alternative. So, yun, nakakapagbigay ako ng input doon sa mga ganong mga questions. Yun siguro yung pros ng pagkakaroon ng doctor friend. Madali lang na makahingi ng mga ganyang advice. And then, syempre, kung halimbawa magkikita-kita kayo, pwede ka na rin mag-check up doon ng libre. Ayun, gano'n. And then, di ba? Kung parang overview na ganyan. Tapos, ang cons naman nun, syempre, may mga kaibigan tayo kung hindi nila, kung hindi naman, parang siguro hindi natin masyadong friends. Like, parang kakilala, ganyan. May mga, kasi na, minsan ay, halimbawa, sobrang late naman na sa gabi. Parang since kakilala mo siya, yun, parang consultation din. Parang sobrang late na sa gabi. Tapos biglang, Dok, may itatanong lang ako, ganyan-ganyan. Tapos, ang kasi doon is, syempre, yun nga, same na, hindi mo tinanong dun sa doktor mo, tapos 2 o'clock mo ako tatanungin. Parang, diba? Nandun ka na hindi mo tinanong. Tapos, pero do you engage? Do you guys engage on those questions? I mean, for example, you're having your rest day or it's wee hours of the night and then a friend outside medicine asked you something. Do you engage on those conversations? Ako, pwede naman kung halimbawang kung parang na din naman di sagutin ko na ng madalian. Online ka na din naman di sagutin mo. Nakita ko na rin naman Ako depende sa urgency ng message. Titingnan Doc Joy, that. Yung mga Doc Joy, that. Di bukas na isang araw ka na. Bukas ka na. Hindi mo in-state kung anong gusto mo Hindi mo sinabi Hindi mo sinabi. That din. Kaya like... Hindi, kasi ano bang tawag dito? Yung consequences of having us as a friend, yung pick upin ko lang mabilis yung kay Joy. Totoo yun, that not all the time that we are available on going to the special occasions. Alam naman natin yan. For example, may clinic tayo or may rounds tayo or duty tayo, kung ano man yung practice natin, we can't always say yes. But you know what? I always appreciate yung mga kaibigan natin outside the practice of medicine that still gives invite. Kahit na alam nila na high chances, hindi naman pupunta to High chances, hindi naman sasama to. Pero every time that they're, Pao, birthday ng anak ko or birthday ng tatay ko. Invite lang kita. Hindi kita pinapwede. Baka pwede ka, baka makadaan ka. No pressure. Pero whenever I talk to them, na lagi actually, bilang lang din naman yung mga tao na lagi nila sinasabi, alam ko naman hindi ka makakapunta. Pero for the sake of friendship, edi invite kita. Believe it or not, na I don't know for you guys, pero ako kasi personally na-appreciate ko yun. Ako din, nakaka-appreciate naman yun na seen ka nila, na naaalala ka pa rin nila na kahit
sobrang busy mo na yung talagang time mo is, yung kumbaga, kahit sobrang tagal nyo nang hindi nagkausap or nagkakasama, pero naaalala pa rin nila na, ay, may kakilala nga pala akong ganito na part, naging kasi part yung din naman mag-message siya. sa'yo kasi may kailangan lang, di ba? Oo. Mukha lang nagiging Si John friend. Michael, Pagka may ayan. kailangan. Oo. Parang pautang, ganyan. Ayan, oo. Si John Michael nga. Nandyan, pag may kailangan. Ganun. No, tapos on the other hand naman, kasi may nagtatanong sa akin na, for example, Pao, hindi ka ba natatakot makipagkaibigan? Kasi sometimes friends outside medicine will, send you a message and then will tell you to make you a medical certificate or prescribe you with this or if it to work mo ko, etc. with that. Like ko sinasabi, when a person sends me a message like that, more often, hindi ko kaibigan yan. Acquaintance ko lang yan. Kakilala, friends sa Facebook, whatsoever. Kasi, if kakilala kita, you know that I don't do that. Alam mong hindi ako makikipag-engage sa mga ganyan. Pangalawa, kung kaibigan talaga kita, you know that the perfect place for me to see you and have a formal consultation sa clinic pa din, no? Pero kasi may mga friends sa Facebook at ako nagsa-start na akong magbawas ng kaibigan sa sa mga nakakaalam ng SOCMED ko. Oo, lalo na yung magme-message ng ayun nga kapag kasi kaibigan kita. So alam mo na na the best place para magpa-consult pa din ay sa clinic, no? Hindi kasi kasi sa Facebook may sa mga nakakaalam ng SOCMED account ko may mga diretsong nagme-message na Doc, good morning. Papagawa sana ako ng MedCert. Papahinga muna ako ng mga 3 days. Tapos plano kong pumasok ng Lunes. Pagawa na din po ako ng reseta. Pasama po ay clarithromycin diretso, ganon. Ako hindi ako nag-e-engage sa ganon. Kapag kakilala talaga kita, yan, follow lang. Pero pagka yung mga aksidenteng naging kaibigan lang, ina-unfriend ko na. Ngayon, pabawas na ng pabawas yung mga kaibigan ko, real world, tsaka sa sa social media. Pero ito, may tanong ako. May naging kaibigan na kayo na nag-start as patient? Parang wala ako. Ako wala. Parang meron. Yung naging pasyente nyo, tapos eventually naging kaibigan nyo. Tapos hanggang sa naituring mo nga namang kaibigan. Ako, yan, sa akin, come and go yan eh. Siyempre, knowing the madaldal in me that I really want. I'm a talker kasi I'm a yapper. So, may naging kaibigan ako na pasyente ko. Tapos, umabot pa kami sa punto na yung anak niya, wala, naging inaanak ko. Naging inaanak sa binyag. Ganon. Tapos, so again, from patient. Casual relationship, casual usap-usap dahil nga sa follow-up, tas hanggang sa sige, sabihin na natin, na term na natin na naging kaibigan natin, no? Tas naging inaanak ko yung anak niya. Tapos again, because that person crossed the boundaries a lot of times, naibalik ko din sa sa casual relationship hanggang sa bati-bati na lang din ngayon. Pero I still do my duty as the ninong. Pagka nagbe-bless sa akin, pinapapasko ko din naman. No, kasi again, once you cross that line, tapos hindi naman ganun kalalim yung foundation of friendship. Parang you're going to reconsider. This person worth keeping dun sa list ng friends. Pero siguro wala akong naging friend na patient. Masyado akong sa boundaries ng patient-doctor relationship. Yun yung iniwasan. Yung sa akin kasi, FHCP, kumbaga parang a family. Naging pasyente kita, tapos I enrolled the whole family to my care. The problem is, yun nga, medyo nakapag-cross ng boundaries. I'm trying to be professional when it comes to stuff like that. Pero pagka medyo persistent, yung parang you're setting the boundaries na nga parang overt na nga hindi na nga siya covert overt na din pero you're still pushing it. Ang kinakat ko yung ganyan. Feeling ko
part yun ng Filipino culture, no? Yung kapag ka may naging friend ka na doktor, parang lahat na lang pwede mong i-consult sa kanya. Tapos, ultimato nun, parang, ang timano nun, parang, libre na yung check-up. Tapos, as ikaw naman, minsan, mahihiya kang maningil, which is, dapat hindi, kasi trabaho mo naman yun. Diba? Oo, totoo yun. Kasi, ano bang tawag dito? Mafe-feel mo naman yan eh. Mafe-feel mo yan if a person is just, talking to you and trying to build a relationship with you. Para lang makakuha ng libreng services mo. You can feel that. You can actually sense that, no? Pero mararamdaman mo din if a person is there for and wants to be friend with you because he wants just to have a relationship with you. Mafe-feel mo naman yun. Ako, how about this one? How do you, kasi sabi nga ni Batsi kanina, friendship must be tangible. Pero how do you guys bond with your friends outside medicine? Kasi tayo, sa mga listeners and viewers natin, lagi tayong nagkikita. And ayun nga, we spend time. Kumbaga parang kahit late matapos yung conference, we do stay and spend time with each other kasi we are nurturing this friendship. Naalala ko dati, Joy, kami ni Batsi, meron kaming Thursday night nung wala pa tayong professional duties as consultants. Meron kaming Thursday night palagi. No? Kahit saan kami abutin yan. Weekly yon. Kahit 7-Eleven man lang yan, kahit na inasalan lang yan. Basta every Thursday night, every week, with or without anyone, magkikita kami niyan. Di ba? Kahit sa sasakyan lang, drive-thru lang, tapos usap lang sa sasakyan lang, 30 minutes, 15 minutes, ganon. I see to it that I will really spend a week, and that's a Thursday with her. Tapos ngayon, we form this core group, edi every Wednesday, after conference, we stay. No matter how late matapos yung conference, we do stay because we are nurturing this friendship that we have. Pero how about yung mga friends? Tawanan, updatean, ganyan. Ano na naman mga kalokohang ginawa mo buong week, buong month, di ba? Pero how about your friends outside medicine? Do you spend time with them and naglalaan ba kayo ng oras para makapag-bonding sa kanila? Sabi ko nga, low maintenance yung sa amin. So, minsan, kahit mag-set kami ng time, minsan hindi siya nasusunod. Dahil ko nga. Kasi kahit minsan nakaset na siya, pag may emergency, hindi ko po pwede kasi lalabas kami. Parang ganon. Pero, kapag naman, bawa, kung talagang matutuloy siya, minsan nag-sleep over kami, stitches minsan, catch up ng mga ganap. Lalo lang, bawa ngayon, kami nung best friend ko nung high school, almost a year na kami hindi nakikita. So, pag nakita kami, baka mag-sleep over ulit kami, tapos, yung isang buong taon na nawala, doon namin pagkukwentuhan, tapos, minsan magugulat na lang ako, talaga ba, ganyan. Minsan din naman kasi, yung sa mga times na gano'n, yung naipon na minsan, magigilty din ako kasi may times na meron pala siyang pinagdaanan na ganito, tapos hindi niya sinabi sa akin kasi ang iniisip niya, busy ako. So, parang walang time, gano'n. Tapos parang ako din, meron din ako mga bagay na hindi niya alam, tapos dun ka lang din malalaman. Pero hindi siya para sabihin natin magtanim kami ng sama ng loob sa isa't isa kasi hindi kami nagkita, hindi kami nagsabi ng mga problema namin. Siguro nandun na din yung maturity sa friendship. Kasi itong friend ko nung high school, madami na kami pinagdaanan nito, nag-away na kami nung high school, muntik na kami hindi magbate, tas hanggang sa naging super close pa din kami hanggang ngayon. So parang kung sa bonding at sa bonding, sobrang kulang kami ngayong malalaki na kami dahil adulting. Pero kapag pinagsama mo naman kami, it's kahit yung best friend ko nung high school, yung tropa ko nung college, kahit tayo, nandun yung presence of mind, nandun ako.
hindi ko iisipin yung trabaho ko. Kasi, higa na nga kami magkita-kita, tapos iisipin ko pa yung work ko. So, kapag nagkaroon kami ng time together na as kami lang, I'll make sure na wala akong ibang iisipin, kundi yung kung nandun lang sa moment na yun. Yun. Kumbaga, Ikaw ba, quality Chi? time talaga siya. Mm-mm. No? Quality time. Kasi kami yung mga friends ko na hindi talaga lagi kami ding magkaka-chat niyan. So, yung mga, halimbawa, may makita kaming mga funny memes, or halimbawa, mga story, mga chismis ng mga artista, yun na yung pinaka-jump off point namin na halimbawa, nabasa mo na ba tong si ganito? Tapos, yung mga opinions namin about doon, parang doon na nagsa-start. So, yun na yung pinaka-bonding namin through chats. Tapos, pag nagkita-kita naman kami, kasi bihira talaga kami siguro in a year, siguro once or twice lang kaming magkita-kita. Tapos i-schedule talaga namin yun na parang, kailan ka ba pwede magkita tayo ulit sa ganito? Or halimbawa, pupuntahan ko talaga sila sa bahay. And layo kasi talaga, as in, yung isa taga Bulacan, yung isa taga Rizal. So, Layo. diba? Layo nga, norte. Walang Oo. center point. Tapos ako, sakot. Di, parang kami, kung kailan talaga ako pwede, halimbawa, mayroong mga long weekends. As in, ang ginagawa ko naman doon, I'll make time na lang talaga para magkaroon ako ng time na makasama sila kahit at least once or twice a year. A year ha, Oo. hindi siya yung parang monthly or quarterly, ganun. Kasi busy din kasi sila. Halimbawa, parang kung kailan lang talaga kami magtagpo ng mga schedule, di dun lang. Pero tapos yung halimbawa, isisingit lang. Kung halimbawa, pupunta ako sa ganito kasi meron akong kailangan gawin doon. Pwede ba kayo? Yun, kumbaga parang kung kailan convenient, kung kailan may chance, grab agad talaga ng opportunity para magkita-kita. So siguro, depende na rin yun kasi kung sino yung mga friends mo. If willing din sila, mag-make time or willing sila na makipagkita sa'yo kung gaano ka nila gustong makabanding or ano. So, ganun lang talaga. Diba? Tapos yun nga, bukod sa mga memes, kasi everyday naman din kaming magkaka-chat. Diba? Anong ulam namin, ganun. Inggitan kami na, kumain ako sa ganito. Yung gano'n. Maganda, Ito yung maganda. ulam namin. Di ba yun? Anong Yun panaginip mo kagabi? pinaka-banding. Oo, yung mga ganun. Or halimbawa, nag-away na naman kami ni ganito, ganyan-ganyan. Parang mga ganun na mga chismisan din. And then, kung ano yung mga budol, mga ito, nakabili na naman ako ng ganito. Yung mga ganun, yung mga ano man tawag doon? Kumbaga parang normal what things. you can parang, maximize right now. Kung chat yan. Pero as much as possible, you keep the communication pa din. Para ma-keep yung friendship. This is friendship outside medicine kasi yung sa inside, malamang. Sa malamang, tayo na yan. Kasi, sa akin, hindi ko alam kung nakakaawa na nakakatawa. Pero, nun kasing elementary, siguro ngayon ang nakakausap ko na lang sa mga kaklase ko, siguro mga 1, 2, siguro mataas na 5. Tapos ano lang yon, yung tamang bati lang yon, yung ganyan. Tapos sa high school, wala. Friends nung high school? Parang Wala. Ngayon, acquaintance lang sila. Kumbaga parang, hi, hello, pare, oy, kamusta, ganyan. Pero yung sabihin mong ganitong deep level of friendship nung high school, hindi ko alam, nakakaawa ba yung level na yon na wala ako noon. Parang, Hindi naman. Kasi baka nag-fall out lang din talaga. Minsan natural naman na nag-fall out lang yung friendship eh. Wala naman kayong pinagsabihan. sa bagay nga, sa bagay. Tsaka, life happens, ganun. Yun na yun. Kumbaga, iba-iba kayo ng pinuntahang lugar, iba't iba kayo ng path na Outgrow pinuntahan. nyo na yung friendship. Hindi dahil nag-away. Pero, Tapos, nung college naman, siguro I have one friend. Nag-iisa lang yon talaga. Mula first year hanggang fourth year. Hanggang ngayon, pero nasa ibang bansa naman yon, nurse ngayon. No, si Boss Kim Mendoza. Nag-iisa yon. We still keep the communication kahit na nasa US. Nga, through chats. Pag umuwi siya, nagkikita kami. Pero hindi madami yon. Tapos nung medicine, siguro ang pinakamatuturing kong pinakamatalik kong kaibigan ng medisina, si Kamer. Mula first year hanggang clerkship. Tapos, siguro kung may madagdag man, mga 2, 3 sa listahan.
Pero hindi talaga siya yung sobrang dami Yung talagang malalim. kaibigan. Mm-mm. Malalim, di residency. Yun talaga. Residency. Oo. Dahil kabatch ko, si Batsi talaga yon. Alam naman din talaga ni Kamer yan. Sabi ko, aside from you, if there's one person that can write my life, that can write a book out of my life, si Princess naman talaga yon. Pero again, you keep and nurture yung mga ganong klase ng friendship. Hindi mo na talaga bibitawan yun. That's why you spend time. Ngayon, outside the practice of medicine naman, right now, dinabanggit ko sa inyo, wala akong masyadong kaibigan nung mga elementary, high school, college, hanggang medicine. Right now, ang circle of friends ko is yung mga churchmate ko na lang. And then we do bonding na lang talaga, fellowship, we eat outside. Even in my ministry, di ako yung drummer sa church. Mm-mm. O hindi naman kami pala, yung mga bandmates ko, mga kasama ko sa ministry, hindi naman lahat yun ay sabihin mong intimate friendship. Hindi nila din alam kung sinong paborito kong Pokemon. Yung mga ganong level. Again, you set boundaries. Pero once you find a friend that you can consider, yun nga, sabi ko sa inyo, equal level of friendship, and then you can laugh with, you can share deeper or personal information, you nourish them. Kasi friendship, tingin ko, must be there to help you grow as a person and then grow as a friend. Tapos tama din naman yung kay Joyce, ang sinasabi nyo kanina, if a friendship, hindi na kayo, parang you don't have that same vision already, tapos parang napapansin mo, ramdam mo din naman yun, na pagkasama mo yun, parang, sa pasama yata ako, parang ganon. You analyze kung it's worth keeping. Ganun. Mm-mm. Ano ba kayo? Enabler friend ba kayo? O hindi? Bachi, ikaw? Ako, hindi. Hindi kasi ako, pagka lalo yung mga friends ko talaga, na close friends ko, pag tingin ko, kaya ko silang prangkahin na, uy, parang medyo alanganin yung ginawa mo. Ganyan. Iko-call out ko talaga sila. Kumbaga, sa akin kasi, for me, kung halimbawang hindi sila ma-offend pagka, di ba? Maintindihan nila na, Exactly. Kumbaga, halimbawa, kay Bachi, sabihin ko na yung mga nagawa siya na offensive sa ibang tao, halimbawa, i-call out ko siya, Bachi, medyo, yung joke mo doon. Parang ganon. Parang siya, ganon ba? Ganon ba? Siya, sige, sorry. Kumbaga parang, minsan kasi tayo, sa sarili natin, minsan hindi tayo aware na nakaka-offend yung sinabi sa atin. So, maganda kung merong mag-check, parang mag-check sa atin na, uy, parang mali yan, dapat hindi mo siya ginawa. So, kung halimbawang kasi sa akin, kung hindi mo siya kino-consider as friend, mamasaymain mo talaga yun. Na parang, bakit, sino ka ba? Bakit mo ko sinasabihan ng ganun? Pero kung friend mo siya, kagaya si Bachi or ikaw, sasabihan ko ng ganun, I think, pag naiintindihan, na, oo nga, no, sorry, ganyan. Kumbaga, sige, parang magkakaroon ka kasi ng self-awareness na, through your friends na, oo nga, no, parang medyo off nga ako doon. Yun ang sa akin. Parang hindi talaga ako enabler na ganyan. 'Di ba? Ako naman na-appreciate ko yun. Kapag kasi, at this point, I ngayon kasi parang, diba, pagka kinokorek ako ni Batsi, for example, sa jokes, or kahit sa residency, yung pag-handle ng resident. Kasi Joy, whenever I don't know what to do, I always ask. Kasi syempre, at magkasabay kami sa residency. So, tinatanong ko, Batsi, tama ba? Or sometimes, pag may ginawa na ako, tapos sasabihin sa akin ni Batsi, Batsi, next time, huwag ganun. Kasi ganyan, ganito, ganyan. Again, hindi ako huwag ka dapat ma-offend pag ganun. And you be grateful that a person or people like you guys have the courage and the guts to say, but mali to. And then, pag may tama naman,
you praise it publicly. Kaya hindi ako matipid sa papuburi, lalo na at may halimbawa, Joy, good job sa ganito. Good job, Joy. Thank you, Joy. Ganyan. And the best response sa ganun, thank you. Kasi ako, pag pinuri kita, hindi ako nambobola. Mahusay ka talaga sa ganun. Yun. Ikaw, Joy, enabler ka ba sa friend? Hindi. Syempre, i-assess ko muna yung level of comfort namin sa isa't isa. Kasi ako nga sabi nga ni doktor may filter yung bibig ko. Pero pag tinanggalan mo to ng filter, hindi ako parang matatakot sabihin sa'yo kung ano yung mali mo. Kasi, parang ayokong mas magkamali ka pa. Mas mabuti na yung hanggang maaga pa natin. Kesa na yung mas mapariwara ka pa or mas lumala pa yung sitwasyon. Parang ganun. Kaya din siguro yung mga tao parang hindi masyadong nag-open pag ako yung kausap. Kasi natatakot silang ako yung kausap kasi meron akong may nagsabi na sa akin na friend ko na ang sarap mong pakinggan kapag nagsasabi ka ng mga bagay-bagay. Okay. Kasi, kasi parang ang sarap mo pakinggan. Tama naman. Parang sabi niya, ang term niya ay kapag ikaw ang nagsasalita, papakinggan at papakinggan ka kasi. Parang hindi ka kasi nagsusugarcoat. Kaya parang kapag kakausapin mo yung friend namin na isa, hindi ko alam kung gugustuhin niyang kausapin ka. Kasi hindi nga ako nagsusugarcoat ng mga bagay. Yun. At the same time, mas gusto kong ganun yung mga tao sa akin. Kasi sabi nga, the naked truth is better than the best dressed lie. Ang ganda. Ulitin mo. The naked truth is better or is best than the mali tuloy! Kasi tumigil ako dun sa the naked After nun, the naked truth. The naked truth is better than the best dressed lie. Ganda. Yan. So, ibig sabihin, in general, hindi naman mahirap kaibigan ng mga manggagamot, no? Oo. Hindi, kasi kumbaga tao nga din naman tayo. So, kung paano talaga yung friendship ng ibang tao, I think ganun din naman. Kasi parang hindi naman tayo akala ba nila pagka-doktor, laging tungkol sa health, laging tungkol sa medicine. Ako nga, ayoko nga na pag halimbawang magkakasama kami ng mga friends ko, huwag niyo akong tanungin ng mga medicine. Gusto ko, ayokong makaisip ng kahit na anong tungkol sa kalusugan ngayon. Inom tayo. Saka feeling ko yung iba kasi, nilalagay yung mga doktor sa pedestal. Parang gino-glorify nila masyado yung title. Tao lang din naman kasi. Hello? Diba? Oo. Yun nga. Saka maganda yung sinabi nyo na kasi sometimes, halimbawa magkakasama ka, halimbawa sa churchmate namin, pag mayroon kaming fellowship or mayroon kaming banding, ganyan, dinidisclaimeran ko na walang konsulta ngayon walang konsulta, o di tayo mag-uusap-usap regarding health, walang ganyan. Let's just talk about life. Basta about sa medicine. Kahit yun yung pag-uusap. Yun, di ba? Seryoso na naman yung topic natin. Ang ganda. Pag pala nasa Zoom, seryoso tayo. Ganun pala yun. Ang hirap ng seryoso na tayo. Yung pang-sampu natin, seryoso din. Iba na yung branding natin. Hindi tayo to. Ayoko. Serious? Ayoko. Nakihina ako. So, bago tayo magtapos, siyempre, alam niyo naman, natin, ang last segment natin ay about health tips. But if you're going to advise our fellow doctors regarding friendship, what is that thing na ipapayo nyo sa kanila? Parang a friend to all is a friend to none. Ganda nun Quotation! Correct Even on reels yun. Ganda ba yun? Ganda. Ang ganda nun. Ikaw ba, Chi? Ano ipapayo mo?
Hindi, sa akin talaga is kung ang mapapayo ko, kung sino yung mga friends nyo na tingin nyo ay worth keeping. Yun, lagi nyo lang i-nurture talaga yun, alagaan nyo yan sila. Tapos, lagi talaga kayong mag-uusap. Communication is key. Wow! Ayun, Diba? ang ganda rin na communication is key. Ang ganda, ang ganda. Okay. Good Ikaw, job, Ochi, good job. anong iyong ano? Ako, keep off the grass. Joke lang. No ID, no entry. Hindi. Ang siguro sa akin, set boundaries, say no without looking back. Yan. Maganda din naman. Maganda. Gusto ko yan, mga boundaries na yan. Oo, di ba? Huwag ka lang sanang ma-checkpoint. Anyway, so go na tayo sa ating paboritong segment. Okay. Joy, ano ang ating paboritong segment? Ito ang... Sex tips. Sex tips! Sex tips na. O dahil wala ka last week, anong sex tips mo? Di ba ba, Chi? Wala siya last week. Correct. Iba yan. Ano ba? Kayo muna. Sige na. Nakiusap eh. Ikaw ba, Chi? Gusto mo bang mauna ngayong linggong to? Sige, ako na mauna. Sige. Handa siya. Sige, ano ang sex tips mo? Ang sex tips ko is, don't Google your symptoms. Siyempre, consult tayo sa doktor. Diba? Kasi, ulitin mo para mas malinaw. Don't Google your symptoms. Ayan. Diba? Oo, tama. Yan kasi ang pinakamatindi nating kakompetensya ngayon eh. Si Dr. Google. Oo. O kaya si Dr. GPT. Diba? Yan mga kompetensya natin ngayon. So, ang sex tips po sa atin ni Dr. Princess ngayon is don't Google your symptoms. If symptoms persist, consult your doctor. Consult your doctor. Ang application yan sa topic ngayon, if you have a friend na doctor, yan. Message mo ngayon. Pag napapanood mo to, message mo siya. Tanong mo kung is this a best time to call him or her. Ganda. Joy, meron ka na bang... wag doc. Patay tayo dyan. Ikaw, anong sex tips mo ngayong linggong to? Handa ka na ba? Meron na ako. Know your numbers. Know your number. Monitor your 0905. Know your laboratory, your cholesterol, your sugar. Know your number. Diba? Know your number. Ikaw, Butchi? Ako, since tag-ulan na, get your flu shot. Diba? Tag-ulan na eh. Oo nga. So if you are enjoying this, ayan na, ay, bumabaha na daw ngayon. Diba? Tagbaha na ngayon. So, ang una mo daw itatapak palagi ay kanan. Tama? Para hindi ka left toe pyrosis. Ayoko na. It's joke time. It's joke time. Ayoko na. Ay nako, if you're enjoying this podcast, if you're liking what you're listening, you may follow us, like us, and subscribe us on Spotify and YouTube. We are Shift Ends Chikahan Started. You may also leave your comments, or you may send your personal letter if you want to inquire anything and everything about the practice of medicine, or kahit hindi, kahit about life, pwede nyo kaming sulatan. Pwede kayong mag-comment sa mga social media accounts namin. And with that, ako po si Doc Pao. I'm Doc Cels. I'm Doc Jai. And this is X. Shift Ends. Chikahan Started. Bye. Bye.